Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Sa hapong ito po, ang ating pong tatalakayin ay magmumula po sa Aklat na Marcos, Mark chapter 10, verses 17 to 31 na pinagmatang po nating worldly pursuit hinders the road to eternal life. Marahil po alam natin ito na as a matter of general truth, sa pangkalahatan po na pangunawa, lahat ng tao na naniniwala na mayroong buhay pagkatapos ng buhay na ito dito sa lupa, ay nagnanais na makapasok at ma-enjoy ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Gayunpaman, nakalulungkot po at parang isang trahedya na karamihan po ng tao sa mundo ay nagnanais na makapasok sa kaharian ng Diyos, ngunit sa kanilang sariling kaparaanan, sa halip na alamin sana, saliksikin at alamin kung ano ang kaparaan ng ninanais ng Panginoon. At ito po yung ating makikita dito po sa ating aralin ngayon, dito sa Mark chapter 10, sa pakikipagtagpo po ng isang mayaman at makapangyarihang bina na nagpunta po sa Panginoong Hesus at nandun po yung kanyang labis na pagnanais na malaman kung paano makapasok sa kaharian ng Diyos. Samahan po ninyo ako, basahin po natin ang Mark chapter 10, verses 17 to 31. As he was setting out for journey, a man ran up to him and knelt before him and asked him, "Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" And Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments. Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and mother." Ano po sunod? And he said to him, "Teacher, I have kept all these things from my youth up." Looking at him, Jesus felt a love for him and said to him, "One thing you lack, go and sell all you possess and give it to the poor, and you will have treasures in heaven. And come, follow me." At these words, he was silent, and he went away grieving, for he was one who owed much property. And Jesus, looking around, said to his disciples, "How hard it will be for those who are wealthy to enter the kingdom of God." The disciples were amazed at his words, but Jesus answered again and said to him, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." They were even more astonished and said to him, "Then who can be saved?" Looking at them, Jesus said, "With people it is impossible, but not with God. For all things are possible with God." Peter began to say to him, "Behold, we have left everything and followed you." Jesus said, "Truly, truly, I say to you, there is no one who left house or brothers or sisters or mother or father or children or farm for my sake and for the gospel's sake, but that he will receive 100 times as much now in the present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and farm, along with persecution, and in the age to come, eternal life. But many who are first will be last, and the last first." Samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Ama sa langit, luwalhati ng pangalan mo, Panginoon, sa iyong walang hanggang kadakilaan, aming Ama, sa iyong kapangyarihan, Panginoon, na walang kapantay at nananatili magpakailanman, sapagkat tanging kayo po, O Diyos, ang siyang may hawak ng lahat ng bagay, ang aming dakilang lumikha. Maraming salamat na muli sa isang panibagong araw, Panginoon, ng pribilehyo
na hindi lamang po upang ikaw ay aming sambahin sa pamagitan ng aming mga awitin, kundi upang patuloy po na magabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Hiningi po namin, Panginoon, ang paghahari mo sa aming kalagitnaan, sa bawat tahanan na kinaroroonan ng inyong mga anak. Katagpuin po ninyo ang bawat isa na sa pamagitan po ng inyong salita na tumitimo sa aming mga puso. Aming Diyos, mabuksan po ang katotohanan sa amin. Matuto po kami na magpakumbaba, magpasakop sa inyo pong kalooban at kaparaanan sa aming buhay. Nang tangi po naming hangarin, matutunan namin na ang mga bagay lamang na nauukol sa iyong walang hanggang kaharian. Salamat po Diyos, sa inyo lamang lahat ng papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Kung ating po naaalala ay karaniwan po na ito ay natatalakay at kung ating po natatanda, natalakay na po natin minsan. Ngunit sa tuwi-tuwi na ating pong binubuksan ang salita ng Diyos, ay palagi ang pong merong sariwang kaunawaan. There's always a fresh revelation that God wants to implant in our hearts, that we may continually follow the path of righteousness toward His eternal kingdom. Kaya yun po ang ating titingnan dito po sa pangyayaring ito naganap sa pakikipagtagpo po ng isang mayamang binata. Sa ating first point ay ang scenario na binanggit po ng verses 17 to 31. 17 to 18, I mean. At dito makikita po natin na yung simula, ang Panginoon Hesus at ang kanyang mga alagad ay marahil ay naghahanda na patungo sa isang paglalakbay nang bigla ay may dumating na isang mayamang binata na ayon sa aklat ng Lucas, siya ay isang makapangyarihang tao at lumapit kay Jesus at tinanong niya kung papaano niya matitiyak na siya ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. At dito sa katanungan niyang ito, may makikita po tayong dalawang bagay. Una po, letter A, the wrong premise of question expose the wrong perspective of life. Bakit po wrong premise? Bakit mali yung pinupunto niya sa kanyang katanungan? Kasi ang tanong niya, what good thing shall I do? Ano ang mabuting bagay na dapat kong gawin? Ito po yung pinakapunto niya eh. Hindi niya tinatanong kung papaano niya siyang magkakaroon ng kaligtasan at sa halip, ang kanya tinatanong, ano ang mabuting gawain na dapat niyang gawin upang maipakita na siya ay matuwid at nang sa ganon ay maging qualified siya na makapasok sa kaharian ng Diyos. At dito po, ito po yung sinasabi ko na wrong premise. Mali yung paraan ng pagtatanong dahil mali ang kanyang pananaw patungkol sa buhay na walang hanggan. At kung isipin po natin, ito pong binatang mayaman na ito na lumapit sa Panginoon ay paluhod pa na nagtanong sa Panginoong Hesus. At doon sa kanyang pinakita, ay mapapansin po natin na nandun yung kanyang pananabik, nandun yung kanyang talagang pagnanais na malaman ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ngunit sa kaparaanan ng kanyang paglapit sa Panginoon ay nahayag yung katotohanan na siya ay insecure, wala siyang kaunawaan, wala siyang katiyakan, hindi niya alam, may takot siya patungkol sa kanyang patutunguhan sa walang hanggan. Nagpakita siya ng respeto sa Panginoong Hesus bilang isang spiritual guide, ngunit yung paraan ng kanyang pagtatanong ay nahayag din ng katotohanan na siya ay tila bagat very sincere, ngunit siya ay mali.
ito po yung lagi ko nababanggit no na sincerely wrong. Tapat yung kanyang pagnanais, ngunit mali ang kanyang kaisip, ang kanyang kaunawaan, at maging sa mga sandaling yun ay wala siyang lubos na kaalaman kung sino ang kanyang kaharap, kung sino ang talagang identity ng Panginoong Yesus. At nakalulungkot mang sabihin, ito po yung common belief. Ito po yung karaniwang kaalaman o paniniwala ng maraming tao noong panahon na yon at hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Dahil kakaunti lamang ang mga tao na sa mundong ito na merong totoong pagnanais at totoong interes na saliksikin ang katotohanan, alamin ang katotohanan na nagmumula lamang sa salita ng Diyos. Yun po yung malungkot na bagay. And because of this ignorance of the truth, ang mga tao po ay walang kasiguraduhan, walang katiyakan ng kanilang eternal destiny. Hindi nila alam. Kapag tinanong po natin isang tao, kung mamamatay ka bukas o maming gabi, alam mo kung saan ka patutungo. At tiyak sasabihin, hindi niya alam. At ito, dahil siya walang kaalaman na ganito, at ito yung nagiging dahilan ng pagkaroon ng maling nakaugalian. I would rather say nakaugalian. Naging tradisyon yung pagpapanalangin sa nakaburol na patay upang ang kanyang kaluluwa ay tutungo sa kaharian ng Diyos. Ngunit ito po ay walang katuturan. Kaya ang tao hindi nila alam. Kasi po, ang tao nakadepende sa kanilang sariling mga gawa. Yun po yung problema. At ito ang dahilan kung bakit ang mga tao po ay sumasanib sa mga religious organization na inaakala nilang magdadala sa kanila sa buhay na walang hanggan. Yun po yung nakalulungkot na katotohanan. At kahalintulad nitong mayamang binata na ito, karamihan ng mga taong relihiyoso ngayon ay sincerely wrong din. Napakadali pong sabihin ito sapagkat marami po sa atin ang talagang sincerely wrong noon. Akala natin tama yung ginagawa natin, ngunit tayo pala ay naliligaw. Kaya po, the sincerity in following any wrong way remains wrong and will bring people to eternal damnation. Kaya gaano man katapat ang tao sa pagsunod niya sa kanyang pinaniniwalaan, ngunit mali, ito ay mananatiling mali at ito magdadala sa kanya sa walang hanggang kapahamakan. Hindi natin nauunawaan, hindi natin napipakinggan at pinagsasawalang bahala natin na ang tinig ng Diyos ay umaalingaw-ngaw mula sa lumang tipan nung sinabi niya na my people perish for lack of knowledge. Nangapuksa ang aking bayan sa kawalan ng kaalaman. Letter B, the Lord's answer in the form of rebuke is an important lesson to be learned. Nung sinabi ng Panginoon, there is only one good. Makikita natin sa sinabi niya sa verse 18. Ano po? Kaya dito, isipin po natin, ano sinabi niya, bakit niya sinabing there is only one good? Iisa lang ang mabuti. Ba't sinasabing mabuti ako? Kasi, ang ibig sabihin ng Panginoon dito, being good requires perfection, and only God is perfect and righteous. Matthew chapter 5, verse 48. Ito po ang sinasabi, therefore, you are to be perfect as your heavenly Father is perfect. So, siya, the Lord is the source and standard of goodness and perfection. At ang tao
ay magiging matuwid lamang sa pamamagitan ng pagtanggap ng katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Romans 4 verse 5 says this. At makikita natin, sabi niya, but to the one who does that work, but believes in Him who justifies the ungodly, his faith is credited as righteousness. So righteousness comes through faith in the Lord Jesus Christ. Ito po yung punto ron. Kaya dito po yung tugon ng Panginoong Yesus, hindi naman niya ibig sabihin na dinidiray niya yung kanyang pagka-Diyos, kundi yung panahon na yon ay natatabingan pa. Hindi pa panahon na maihayag na lubusan. Kaya yung binatang mayaman na ito ay kailangan pang maunawaan niya kung sino talaga ang kanyang kaharap, yung tunay na identity ng Panginoon Yesus. Point number 2, Jesus took that moment as great opportunity for rich men to know the liberating truth. Siguro basahin natin yun, verses 19 to 21. Kasi po magandang unawaan natin muli. You know the commandments. Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother. And he said to him, Teacher, I have kept all these things from my youth up. Ito yung kanyang At sabi niya, looking at him, Jesus felt a love for him and said to him, one thing you lack, go and sell all you possess and give it to the poor, and you will have treasures in heaven, and come, follow me. Dito po, yung sinabi natin, binuksan ng Panginoong Yesus ang opportunity para dito sa mayamang binata na maunawaan niya ang susi ng kaligtasan at kanyang itinuwid ang maling pangunawa patungkol sa pagsunod sa kautusan. Kasi ito yung binanggit niya, akala niya perfect na siya kasi nasusunod niya yung mga kautusan. At sa pagtugon ng Panginoon, sa sinabi ng binatang ito, kinote ng Panginoon yung ilang kautusan na may kinalaman sa human relationship. At kung bakit, mapapansin natin kung ano yung layunin niya. Bakit? Ito yung mga sinabi niya. Pahapyaw na sinabi niya, yung mga commandments na binasa natin sa 19 and 20. Kasi, ang pagsunod sa mga kautusan na ito na binanggit ng Panginoon ay mas madaling makita sa tao, mapatunayan sa tao sa pamagitan ng kanyang pag-uugali at kanyang ginagawa kung siya ay nakakasunod sa kautusan kaysa sa mga ibang mga kautusan. Kaya dito, yung mayaman na binata, very positive yung kanyang tono ng sumagot. Sabi na, nagawa ko po lahat yan. Mula pa aking pagkabata, nasunod ko na po lahat yan. Napakadali sa kanya na tumugon ng ganon. Nagtitiwala siya sa kanyang pagtugon na nasunod niya mga kautusan. At kung kaya't akala niya siya ay matuwid dahil nakasunod siya sa mga kautusan, kung kaya't siya ay walang bahid ng kasalanan. Ngunit siya ay kahalintulad ni Paul noon sa confession ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 6. Dito kasi sinabi ni Paul yung kanyang tunay na kalalagayan. Sabi ni Paul, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness which is in the law, found blameless. Yan. Akala niya blameless siya dahil nakasunod sa mga kautusan. At ito rin yung iniisip nitong binatang ito dahil sa pagsunod niya sa kanyang kautusan. Ngunit kung ipagpapatuloy natin basahin, ay makikita natin na may karugtong na maganda yung sagot ni Paul sa verses 3, chapter 3, verses 7 to 11. Ituloy natin yun. Nabasahin. Verses 7 to 11. Verses 7 to 11. But whatever things were gained to me, those things I have counted as loss
for the sake of Christ. For then, for that, for then that I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish, so that I may gain Christ. Ito po yung maganda eh. And may be found in Him, not having a righteousness of my own derived from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith. So makikita po natin, yung binata tumigil doon. Righteous na siya, sunod yung kautusan, ngunit hindi niya alam yung dapat na ginawa niya gaya ng ginawa ni Paul. Kaya't hindi niya naunawa ng katotohanan. At dahil dito, nahabag. Sabi ng ating binasa ay, the Lord had so much compassion. Yung magmamahal niya rin sa mayamang binata. Kasi wala siyang kaunawaan patungkol sa totoong kahulugan ng righteousness na magdadala sa kanya sa buhay na walang hanggan. Akala niya ang righteousness niya pagsunod sa kautusan at hindi niya alam na ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At nung panahon na ang Panginoong Hesus ay nangangaral din sa lupa, ay tinuro na niya, ipinakita na niya ang landas patungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Ito po yung ipinakita niya. At ito ay pinagtibay ng lahat ng mga propesiya sa lumang tipan patungkol sa kanya. Gayon pa man, nung panahon na yon, karamihan sa mga tao ay hindi naniwala sa kanya. Kaya, yun po yung malungkot. Ngayon, kung pagpapatuloy po natin tingnan yan, pagkatapos na ialay ng Panginoong Hesus ang kanyang dugo at ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan at sa pamamagitan ng mensahe ng mga apostol, maraming tao ang naniwala, ngunit marami pa rin ang hindi naniwala at tumanggi sa mensahe. Yung mga propesiya ng mga propeta patungkol sa kanya ay pinagtibay ang mensahe ng mga apostol at sa ating kapanahonan ay napahayag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Banal na kasulatan, alang-alang sa atin, sa ating kapanahonan ngayon. Gayon pa man, marami pa rin tao sa ngayon ang tinatanggihan ang kapahayagan ng salita ng Diyos at marami ring iba na wala silang pakialam. They don't care to understand. They don't care to know. Marami pong ganon. At ang ginagawa ng mga taong ito, sila ay nakadepende doon sa kanilang sariling kaparaanan na kanilang ginagawa, na pinili nilang gawin kung paano nila gustong unawain at tanggapin. Hindi sa kaparaanan ng Diyos. And this is the general condition, spiritual condition of the people of the world today. Ganito po ang ating kalalagayan ngayon na palala ng palala. Yun po yung malungkot na katotohanan. Point number 3. The Lord revealed the primary requirement to inherit eternal life. Ito po, yung binanggit po na verse 21 ito. Ano po? Sa verse 21, sinabi niya, ang daan sabi niya, looking at him, Jesus felt a love for him and said to him, one thing you lack. Go and sell all you possess and give to the poor, and you will have treasures in heaven. And come, follow me. Mahalaga pong maunawaan natin mabuti ito. Ang ibig pong sabihin nito, para po nating mabuti, maging malinaw po sa ating kaisipan, ay hindi po ibig sabihin na kasalanan ang pagkaroon ng maraming ari-arian. Ngunit ang sinasabi po ng Panginoon dito, ang isa na napakahalaga na wala sa iyo na hindi mo nagagawa ay yung
Katapatan, yung walang kaagaw na katapatan sa Diyos. Unrivaled allegiance to God. Ito yung wala sa lalaki ito. Ito yung ibig niya sabihin. Kasi alam ng Panginoon yung puso ng mayamang binata, at ang kanyang kayamanan ay ang kanyang Diyos. Ang Diyos-Diyosan niya, yung kanyang kayamanan. At ito ay naihayag mismo kung paano po siya nag-react at kung paano tumugon. Makikita natin yun sa verse 22. Binanggit niya, diyan po nakita, sabi niya, but at these words, he was saddened, and he went away grieving, for he was one who owned much property. Sa madaling salita, ang higit na makapangyarihan sa buhay niya, ang higit na mahalaga, ay ang kanyang ari-arian, ang material na ari-arian. Kaya, dahil dito, nahayag ang katotohanan, at ito yung totoong problema niya. Hindi yung pagkakaroon ng mga material na yaman per se. Hindi yun. Kundi, sino ba ang dinidiyos niya? Kaya, sa madaling salita, hindi totoo na nasunod niya ang lahat ng kautusan. Kasi, Exodus chapter 20, verse 3, ito yung pinakauna na kautusan ng Panginoon. You shall have no other gods before me. Isipin po nating mabuti ito. At maikli man yung pananalitang ito ay napaka bigat at napakalawak ang katotohanan. Yung mayamang binatang ito ay devoted siya sa kanyang material wealth, hindi sa Panginoon. Nais niya ng buhay na walang hanggan, ngunit higit na mahalaga sa kanya ang mga bagay na pansamantalang kayamanan dito sa lupa. So, sa madalit salita, hindi totoo ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa madaling salita, hindi totoong ang Diyos ang kanyang Diyos, kundi ang kanyang Diyos ay ang kanyang kayamanan. Okay, ito po. Gusto ko maintindihan natin mabuti ito. Do we realize that there are so many professing Christians who are violators of this first and most important commandment of the Lord? Marahil po, kahabagan tayo ng Diyos, mabuksan ang ating puso't kaisipan sa katotohanan. Hindi po ba natin napagtatanto? Sinasabi natin tayo ay mananampalataya kay Kristo Jesus. Ngunit sa palagay natin, hindi natin nasusuway ang unang kautusan na pinakamahalaga sa lahat. You shall have no other gods before me. At lalong pinatibay ng Panginoong Yesus yung kautosang ito sa kanyang sinabi sa Matthew 22, verses 37 and 38. Sabi niya, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and foremost commandment. Lalo niya diniinan. Isip-isipin po natin, ano ba o sino ba ang may hawak ng highest priority sa iyong buhay? What or who is your highest priority in life? Pwede po natin tanungin ating sarili. Kaya po ang Panginoon Jesus, binigyan niya ng dalawang kautusan yung mayamang binata na hahawi dapat sa landas patungo sa kanyang kaligtasan. Yung dalawang, kaya itong letter A dito sa punto na ito, the Lord commanded two things. Ano yung una? Number one, to sell all his possessions and give it to the poor. Bakit po? Kasi yun ang humahadlang sa kanyang sa kanyang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Ito po yung punto rin na katotohanan.
Ulitin po natin, supposedly there's nothing wrong with having material possessions. Wala pong masama pagkakaroon ng mga ari-arian. Ngunit, in most cases, ang pagkakaroon ng mga ari-ariang material ang umaakupa ng higit na mas mataas na priority sa puso ng tao. At ito ang kanyang nagiging master. Hindi pansin ito ng tao. Kaya po hindi pansin ito ng tao dahil ang kanyang mindset niya ay tungkol sa mga bagay na yun. Sasabi naniniwala sa Diyos, nananampalataya sa Diyos. Ngunit ang gusto niya, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga kayamanang material. So sa madaling salita, hindi ang Diyos ang kanyang Diyos. When a person says he loves the giver, and yet he is focused on what is given to him, hindi totoo ang kanyang pananampalataya. Kaya yun po yung problema. Yung pag-aari po hindi problema yun eh. Kundi pinuposes niya yung tao. Ito po yung problema nitong mayamang binata na kinakailangang matanggal ang bagay na humahadlang sa kanyang pagpasok sa buhay na walang hanggan. Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Basahin po natin to. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Ito po yung mabigat dun eh. Ano po? Nasaan ang iyong kayamanan? Doon nakatuon ang iyong puso. Kung kaya't kinakailangan niyang iwaksi, alisin, at tigilang mahalin ang mga material at makamundong yaman na nangingibabaw sa lugar ni Kristo sa kanyang puso. Kaya kailangan matanggal yun upang mananatili na ang Panginoon Hesus ang first and foremost priority in life. So, that means to say, whether he may have these things or he may lose these things, it doesn't really matter, for as long as Jesus Christ is with him. Yun ang higit na mahalaga. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi mo papahalagahan lahat ng mga bagay nito sa mundo dahil ang pinakamahalaga ay ang Panginoon Hesus. So, meron ka man nito o wala ka nito, it doesn't really matter. You are not affected if Jesus Christ is your real treasure. Yun po yung punto na napakahalaga na kailangan natin maunawaan. Kinakailangan na pahalagahan niya ang kayamanan sa langit higit sa lahat ng bagay dito sa mundo at lahat ng mga inihahandog ng material na sanlibutan. Yun po ang mahalaga. Kaya po dun sa status nitong mayamang binata, yung kanyang mga self-righteous achievements na sinamahan pa ng kanyang pag-ibig sa salapi. There is no way for him to enter through the narrow gate that leads to life. Ito yung hadlang upang makapasok siya sa makipot na pinto na binanggit ng Panginoong Hesus sa Matthew 7, verses 13 to 14. Sabi ng Panginoong Hesus, enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction. And there are many who enter through it. For the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it. Kaya po itong lalaking ito, ayaw niya na makipot na pinto, ayaw niya ng hirap, hindi siya makakapasok. Kaya walang sino man na maari magsabi na nagtitiwala siya sa Panginoong Hesus kung hindi niya kayang tumalikod sa kanyang self-righteous achievements
at earthly securities. Yung kanyang mga nagkamit dito sa lupa, yung kanyang sinasandalan sa kanyang buhay. Pag sinabi nating earthly securities, ano ba yung nagbibigay ng kapanatagan mo at satisfaction din sa lupa? At tiyak yan yung mga bagay ng makalupa. Kaya nga ang tao, nag-iimbak ng pera sa bangko, nag-i-invest sa mga ari-ari, mga lupa, kasi dito nakasandal ang kanilang future, hindi sa Panginoon. At yung mga ganito ang kaisipan ay hindi niya pwedeng sabihin na nagtitiwala siya sa Panginoong Hesus. Mark chapter 10, verses 14 to 15. Ito po, basahin natin. But when Jesus saw this, he was indignant and said to them, permit the children to come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all. Ano pong pinupunto ni Jesus dito? Ang pinupunto po niya ay para tayo dapat mga batang munti na tayo ay nakadepende lamang sa magulang. Hindi natin pinagkakatiwalaan yung sarili nating kakayahan. Kailangan natin ang tulong. In the same way, hindi natin pinagkakatiwalaan ang kaya nating gawin para sa ating kaligtasan. Kailangan natin na sumandal sa Panginoon. Gaya ng bata na siya ay nakasandal. Ang kanyang security ay ang kanyang mga magulang. Ito po yung pinupunto rito. Ito yung isang kaisipan po na dapat natin maunamaan. Kaya po, human wisdom and self-trust. Wala pong magagawa kahit ano. All human efforts are useless. And ano ba nyo, yung human wisdom na ito, lahat ng effort po natin, ang lahat ng ito ay source of pride. Pinagmumulan po, ugat ng pride natin. At yung pride na yan, ang siyang humahadlang sa landas patungo sa buhay na walang hanggan, dahil lahat ng tao ay makasalanan at lahat ng ating ginagawa at kayang gawin ay maruruming basahan lamang sa mata ng Diyos. Ito po yung katotohanan. Kaya hindi natin pwedeng sandalan ang mga ito. Kaya po, walang katuturan. Kaya po, ang kaligtasan ay matatanggap lamang bilang isang regalo ng Diyos na nagmumula sa kanyang biyaya o grace at tinatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Number 2, sa letter A, number 2. After doing the first requirement, the Lord commanded the rich man to follow him. Ayan. Pag nagawa mo na yan, naipagbili mo lahat ng ari-ari mo, naipamigay mo na sa mahihirap, sumunod ka sa akin. Ito sinasabi ng Panginoon. At tila baga ito napakadali. Ngunit ang totoo, upang magawa ng isang tao na sumunod kay Kristo, na siyang pinagmumulan ng buhay at buhay na walang hanggan, kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili. Ang ibig sabihin nito, deny yourself. Ibig sabihin, pagkaitan mo ang sarili, pasanin mo ang iyong krus. At pag habang ginagawa mo ito, sumunod ka sa akin. Mark chapter 8, verses 34 to 37. And he summoned the crowd with his disciples and said to them, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his own soul? For what will a man give in exchange of his soul? So, unawain po natin mabuti. Ang pinupunto po rito, sa sinasabi ng Panginoon, talikuran mo ang iyong sarili, hindi mo pinapahalagahan ang mga kapritsyo ng sarili para pong ganito. Yung mga ninanais, hindi
ang iyong sariling kapakanan ang iyong iniisip, kundi ang kapakanan ng kaharian ng Diyos. Kaya po ito, this is not just a plain self-denial. Hindi lamang po basta-basta self-denial. Kasi po, ang pinag-uusapan po rito ay self. Yung si ikaw, si ako. Ito po yung pinakaunang hadlang sa pagsunod sa Panginoon. Again, the self is the first hindrance in following the Lord. Kaya po yung ang self ay kinakailangan masubdue, kailangan mapigil dahil nasa ating self ang sinful nature na walang iniisip, inaatupag o ninanais kundi pansariling kapakanan at ipaggigiitan, pagpipilitan na masunod ang kanyang gusto upang mabigyan ng kasiyahan ng sarili. Ito po yung problema ng self. Kaya po, pagpapakita po rito na yung ganitong tao na buhay na buhay ang kanyang sarili, ito po yung primary God ng tao. Itong pangunahing Diyos-Diyosan niya. At hindi niya alam, maraming tao ang hindi nila napapagtanto, hindi nila na-realize na ang kanilang Diyos-Diyosan na number one ay ang kanilang sarili. At ito po yung problema. The self keeps on seeking to satisfy itself. Paano po? Laging hinahangad yung mga bagay na gustong-gusto ng katawang lupa, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life na binanggit po ng 1 John chapter 2 verses 15 to 16. At ang lahat ng ito ay patibong ni Satanas na naglalayon na ito ang kukontrol sa buhay ng tao. Yun po yung problema ron. Kaya po, lagi nating narinig ang talatang ito sa maraming Sunday messages. Ngunit tila baga napakahirap para sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano na ito ay ma-absorb at ito ay tumimo sa kanilang mga puso dahil ang material na sanlibutan na ating kinalalagyan, ating tinitirahan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Binanggit ng 1 John chapter 5 verse 19. Nasa kapangyarihan ng dyablo ang daigdig nito. At higit pa ron, lahat tayo ay ipinanganak sa ganitong klase ng orientation ng mundo. Na parang ito ang natural, ito yung tama, ito yung totoo. Parang ganun ang ating kaisipan. Ito yung normal. Ngunit tatandaan natin na mula nung magkasala ang ating unang magulang, ang mga bagay na normal ay naging abnormal, lalo na hanggang sa ngayon. At ang mga bagay na abnormal ay nagiging normal na. Kaya pati kasalanan ngayon ay parang pangkaraniwan na lamang. Ito po ang nangyayari ngayon. Kaya nga po napakahirap na akala natin madali. Hindi po ganoon, kadali talaga. Na ma-absorb itong katuruan nito. Kung kaya't upang magawa natin makasunod sa Panginoong Hesus, ay kinakailangan po na mamatay si ikaw, si ako. Our old self that was corrupted by sin needs to die. Luke chapter 9 verse 23. Sabi po ng Panginoon, and He was saying to them all, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Ito po yung ang punto po ng Panginoon dito, yung krus po ay symbolism ng kamatayan, nakahalintulad ng kamatayan ni Kristo sa krus nung pinasan niya ang ating mga kasalanan. Kaya po, ang pinakapunto po rito, actually, ang carrying of cross ay death to self. And it needs to be a daily task, pang araw-araw na ginagawa ng tao
kung totoong ninanais niya na makasunod sa Panginoong Yesus. Kaya po, ang pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Yesus upang makapasok sa kaharian ng Diyos ay hindi lamang isang verbal confession of faith. Hindi lamang sinasambit ng ating mga labi. Hindi lamang ito yung active na pagsasama-sama sa mga religious activities. Hindi lamang ito patungkol sa rituals at obligasyon na paggawa ng mabuting gawa. Dahil ang landas patungo sa pagpasok sa buhay na walang hanggan, una sa lahat ay pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Hesus. Pagsunod sa kanyang mga kautusan at kalooban at ang araw-araw na pagkaita ng sarili sa lahat ng kanyang mga makasalanang pagnanais, pagnanasa at mamuhay na salungat sa kaparaanan at kalakaran ng sanlibutan. Mahalaga siguro po ito, Romans chapter 12, verse 2. Ganito po sinasabi. At ito po, madalas natin nababasa ito pero parang mababaw ang ating pagkaunawa. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Hindi ka pwedeng makialam sa mundong ito kung nais mo sumunod sa Panginoon, sapagkat ang kalakaran ng sanlibutan ay ang may imbento at direktor ay ang diablo. Letter B. Dugtungan ko lamang po marahil. Sa madalit salita, ang ibig sabihin ng lubos na pagsuko kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay kinakailangan, ibig sabihin, ay hawak niya ang buong kapangyarihan at kontrol sa ating buhay, humantong man ito sa kamatayan o pagdurusa dahil sa pamumuhay na salungat sa kaparaanan ng sanlibutan. Kaya karugtong po yun noong do not be conformed to the ways of this world. Talagang hindi tayo makikiayon sa takbo ng mundo, tayo magdudusa. Kasama po talaga. Okay, letter B, a slave to material wealth is not capable of attaining eternal life. Totoo po ito. Kung ang nagahari sa iyo, kung ang namamayani sa iyo, ang may control sa iyong puso't kaisipan ay ang mga material na bagay, there's no way that you can attain eternal life. Yun po yung verse 22 kanina na binanggit natin. Yung mayaman, ano po? Pansinin natin, yung mayaman malungkot na umalis kasi siya ay mayaman, hindi niya kayang tanggapin yung sinabi ng Panginoon. Yun po yung malinaw po na makikita natin dito na yung lalaking ito ay priority niya. Ang totoong Diyos-Diyosan niya ay yung kanyang material na ari-arian. Kaya po, ang Matthew 6:24, may sinasabi pa tungkol dito. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You can serve God and wealth. So, yan, malinaw po na yung pinakapunto ng Panginoong Hesus dito, ang nais niyang i-emphasize dito ay yung katotohanan na kung siya ang Panginoon, dapat siya ang nasa top priority. Dapat siya ang higit sa lahat sa buhay ng isang tao. It is not about having so much or so little wealth, but it's about who is reigning in your heart. Ito po yung mahalaga. Kay mayaman ka, sagana ka sa material na bagay, o salat ka sa material na bagay, o walang-wala ka, ang mahalaga, sino ang nagahari sa iyong puso? Ito po yung punto ron.
na mahalaga sa lahat. Mahalaga po siguro na ito po, alalahanin natin ito at sana po ay manatili sa ating mga, sa pinaka malalim bahagi ng ating puso at kaisipan. If Jesus is Lord, He is the only most important treasure in a man's heart and life. Ano po? Siya lang ang pinakamahalaga. Wala nang iba. Not anything, and no one is above Him or on the same level with Him in all aspects of person's life. Why? Because He is above all. Wala nang higit pa sa Kanya. He is the all-powerful eternal God who created the universe by His word. So, paano natin magagawa na secondary lamang siya? At ang focus natin ay mga bagay sa mundong ito. Imposible po. Yun po ay yung masaklap na katotohanan. Ang hinahangad o ang paghahangad ng worldly treasure, worldly success, worldly honor, worldly comfort, worldly happiness, ang lahat ng ito ay mga hadlang sa landas patungo sa buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Maaring hindi ito nangungunat, ngunit kung ito ay nasa kapantay na pwesto ng Panginoon sa ating puso, hindi pa rin po pwede, mali pa rin po. You cannot serve two gods, you cannot serve two masters at the same time. So, ulitin po natin, kung hindi man siya naghahari, hindi man itong mga bagay-bagay nito na naghahari, ay ilalagay natin sa kapantay na pwesto sa Diyos, hindi rin po totoo yun. He is still considered not the God of your life. Yun po yung problema. So, ano po yung pinupunto natin dito? Ang Diyos po ba ay selfish? Self-centered po ba? Hindi. Ang Diyos po ba ay makasarili? Hindi po. Dahil ang Diyos ay Diyos. He deserves the highest honor, highest glory, and priority in the life of a person. Wala pong, hindi siya pwedeng ipwesto sa kahanay, kapantay ng tao. Ngayon, hindi siya makasarili. Kasi po, kung patungkol sa ating pangangailangan, kasi maaaring iniisip natin, bakit pa tayo nangangailangan? Bakit pa tayo na dito kung hindi rin lamang natin makakamit yung mga bagay ng mundo na ito na binigyan ng Panginoon? Hindi po eh. Hindi kasi ganun eh. Kasi po, ang nag-ahari sa puso ng tao ay greed and covetousness. Ngayon po, alalahanin natin, God is more concerned that we do than we do. Mas concerned ang Diyos sa ating pangangailangan kaysa sa atin. Kaya nga po, binigay niya ang susi kung paano po natin makamit ang lahat ng bagay nating pangangailangan. Ito yung binanggit na Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Ang mauuna ay ang kaharian ng Diyos. Ang mauuna ay sikapin makamit ang matuwid na pamumuhay kay Kristo. Tanggapin ang righteousness ni Kristo. Pag nangyari po yun, sagot niya ang lahat ng ating pangangailangan. It is not our worry, it is God's worry. Kung siya po ang nauuna sa lahat. Kahalintulad itong rich young man na ito, ang sino man na alipin ng mga makamundong mga bagay o di kaya abala, sobrang abala sa paghahangad, pagsisikap sa mga bagay ng sanlibutan, hindi niya magagawa na ipasakop ang kanyang sarili sa kaparaanan at kalooban ng Diyos. Hindi niya kaya, hindi pwedeng pagsabayin. Maaring sasabihin natin, hindi ako nakakalimot sa Diyos.
Ngunit higit na mahalaga ang ating pinagsisikapan sa mundong ito. Hindi po makatotohanan. Kaya po yung mayamang binata na ito ay umalis na malungkot. Kasi kontrolado ang kanyang puso ng pag-ibig sa mga material na bagay. Kaya po, ulitin lamang po natin, lagi nating paalalahanan ang ating sarili sa warning at kautusan ng Panginoon sa 1 John chapter 2, verses 15 at 16. Bugbog po ito sa atin, ngunit kailangan po. Do not love the world, nor the things of this world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. Pag inulit-ulit po natin ito na binabasa at hinahayaan natin itong mag-sink in sa ating puso at kaisipan, doon lamang natin totoong mauunawaan at magagawang makasunod. Ngunit isang bagay ang tiyak, mayroon tayong struggle. Ngunit ang sino man na totoong nais makasunod sa Panginoon, kaya niyang gawin ito. Why? Because if we are truly part of the kingdom of God, if we are truly faithful, if we truly belong to the kingdom of God and our faith is genuine, the grace of God is in us to help us subdue the self. Point number 4. The hard truth about entering the kingdom of God. Bakit po hard truth ito? Ang bigat eh. Verses 23 to 27. Balikan natin yun. And Jesus, looking around, said to his disciples, how hard it will be for those who are wealthy to enter the kingdom of God. Ito po yung hard truth. The disciples were amazed at his words. But Jesus answered again and said to them, children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Para pong insulto ito sa mayaman. They were even more astonished and said to him, then who can be saved? Looking at them, Jesus said, with people, it is impossible, but not with God. For all things are possible with God. Alam po nyo, napaka-bigat po nitong mga sinabi ng Panginoong Hesus na ito. Imposible sa tao. Ang ibig niya sabihin, imposible sa ating sariling kaparaanan. Imposible sa ating sariling kagagawan. Imposible sa ating sariling kaisipan. Imposible sa ating sariling accomplishment. Yun po yung punto niya rito. At kaya dito makikita natin na sinamantala ng Panginoon ang pagkakataong ito upang ipaunawa niya na imposible ang kaligtasan sa nagawa ng tao, lalo na kung ang tao ay sagana sa material na bagay. Para ating pong mahimay-himay ito, letter A, declaring truth might be a very offensive statement and pronouncement of the Lord Himself. Yung pong verse 25. Talaga naman, ano po? Na very offensive. Para bang talagang magagalit nga po ang mga, lalo na ang mga may kaya pag narinig nila ito. Ngunit yung illustration na ito at comparison ng Panginoong Hesus na tila baga napaka-extreme pag inimagine po natin, ngunit ipinapakita niya rito na talagang napakahirap na katotohanan. At bagamat ito ay masakit pakinggan at masakit tanggapin sa mga tao na sagana sa mga bagay na sanlibutan ito, walang ibang kaparaanan. Walang sino man ang may karapatan
na questionin o sumbatan ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay. At mula sa sariling mga salita ng Panginoon mismo, no one can serve two masters at the same time. Kaya po, tama, imposible nga. However, realizing this truth and understanding the command of and condition given by the Lord to rich young men, kung isipin po natin, yung kalalagayan itong young man na ito, yung spiritual condition niya, siya at ang lahat ang lahat ng binigyan ng chance upang maging magpakababa, enough to see ourselves as the Lord sees us. Ang pagpapakumbaba ay yung tanggap natin kung ano ang tingin ng Panginoon sa atin, hindi yung tingin natin sa ating sarili. At tayo makikinig sa kanyang espiritu o sa espiritu ng kanyang sinabi. Ito ay magiging isang mapagpalayang katotohanan na tayo ay makakahulagpos mula sa kontrol ng mga makamundong mga bagay sa ating buhay habang tayo ay tumutugon positively at faithfully na iwaksi lahat ng mga hadlang sa pagsunod sa Panginoon. Ito po yung punto ron. Kaya po yung pakipag-usap ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ay pinakita niya na imposible ang kaligtasan sa pamamagitan ng gawa ng tao. Kaya binanggit niya sa verses 26 at 27. Ano po? Kaya doon sa mga totoong naniniwala kay Kristo Jesus at nagnanais makasunod sa Kanya patungo sa buhay na walang hanggan, ay buong kasiyahan at buong pagkukusa na kanilang ihihiwalay ang kanilang sarili mula sa kontrol ng material na kayamanan at ang lahat ng mga kalakaran ng sanlibutan na inilagay ng dyablo sa ating mga puso. In the same way, ganun din, ang sino man na kulang naman, kapos sa mga material na bagay, ngunit nandun pa rin yung masinding pagnanais sa mga bagay ng sanlibutan, yung mga ganito po ay equally unworthy of having Christ and His grace. Kaya hindi lamang po naman yung mga sagana sa material na bagay. Kahit po yung mga salat sa material na bagay, ngunit ang kanilang kaabalahan ay sa paghahabol sa mga bagay nito. They are not worthy. Always remember Lazarus and the rich man. Hindi naghangad si Lazarus. Kung kaya't siya ang naging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Sa kabilang dako, yung mga meron ng kahit kakaunti, yung mga kapos, o walang-wala, ngunit higit nilang pinili na umasa isandal ang kanilang buhay kay Kristo Jesus at kumapit sa Kanya hanggang kamatayan o hanggang sa pagdurusa, sila yung karapat-dapat ng premyo ng kaligtasan. Basahin po natin Mark chapter 8, verses 34 to 37. Mark chapter 8, verses 34 to 37. And he summoned the crowd with his disciples and said to them, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Deny himself. Alisin lahat na mga hinahangad ng ating katawan. For whoever wishes to save his life will lose it. Sobrang magpapahalaga mo sa iyong sarili. Ikaw yung mawawalan. Ngunit yung mga hindi nila ganun kinapahalaga ng kanilang sarili, kundi ang higit na mahalaga ay ang kaharian ng Diyos at si Kristo, sila yung mag-aangkin ng buhay na walang hanggan. Ito po yung ibig sabihin. Kaya po, muli, pag pinagbulay-bulayan natin yun, walang katuturan
ang lahat ng mga bagay na ito kung ang kapalit ay ang ating kaluluwa. Yan po yung punto na nais paliwanag sa atin. Kaya po, ang totoong contentment ay hindi po makakamit sa totoo lamang sa pagkakaroon ng lahat ng mga bagay na material dito sa sanlibutan. Hindi po ito ang totoong kaparaanan ng contentment. Dahil ang totoong contentment ay pagkakaroon ng buhay kay Kristo. At marahil madalas natin naririnig ang kasabihan, if you have nothing but Christ, you have everything. Ngunit muli, gaya ni sinabi ng Panginoon sa verse 27, with people it is impossible, but with God, for all these things are possible with God. Kaya po, ang kaligtasan, according to the Lord Jesus Christ, is not the work of men, but exclusively of God. Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. Bigay lang ng Panginoon, regalo ng Panginoon. Kaya wala may pagmamalaking tao. Letter B. A person's desire or decision to follow Christ will surely be put to test that Jesus is truly above all and that He is worthy of eternal glory in the kingdom of God. Mahaba-haba po yun, pero maganda po na unawain natin mabuti. Dahil kanina binasa natin yun sa verse 21. Basahin natin ulit. Verse 21. Para ating makita po yung gusto ipakita ng Panginoon. 21, verse 21. Looking at him, Jesus felt love and said to him, one thing you lack, go and sell all you possess and give it to the poor, and you will have treasures in heaven, and come, follow me. Siya lang kasi yung pinakamahalaga sa lahat. Ito po yung test. Ngunit ito rin yung requirement at the same time. Now, marahil, kung hindi man pinakamahirap, ay isa sa pinakamahirap na pagsubok bukod sa pagtatakwil na material na yaman. May pinakamahirap na pagsubok sa isang taong siya'y nagsasabing mananampalataya kay Kristo ay ang pag-ibig sa pamilya. Sa pamilya, sa kamag-anak, sa mga kaibigan. At ito ang isa sa karaniwang hadlang sa ating pagsunod kay Kristo. Kasi ito nabibigyan ng higit na priority. Kaya po sa pagsubok na ito, ay maaari ito'y magresulta ng pagdurusa alang-alang kay Kristo. At ang pagdurusa na ito ay maaring manatili hindi lamang sa mga sandaling ito, kundi habang tayo ay narito sa lupa upang sa ganon, tayo ay lalong maging karapat-dapat sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Ito po yung mabigat na parte. Na kapag hindi na unawa ang mabuti ng isang nagsasabing siya'y Kristiyano, siya po ay talagang babagsak. Matthew chapter 10, verses 34 to 39. Sabi ni Jesus, do not think that I came to bring peace on the earth. I did not come to bring peace, but sword. For I came to set a man against his father, and daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law, and a man's enemies will be the members of his household. Ang bigat po. Ano? Kaya nga, long suffering ito, kung sakali. Ngunit tatandaan po natin, hindi sinasalungat ni Kristo rito yung katotohanan na siya ang Prince of Peace. Hindi niya sinasalungat na siya
ang naging kaparaanan upang tayo ay mai-reconcile sa Diyos Ama sa magitan ng kanyang ultimate sacrifice para sa ating kasalanan. Ngunit ang ibig sabihin ng Panginoon dito ay yung katotohanan na uh, yung merong maaring marami o kukunti, ngunit marami. Ano po? Ang nagmamahal sa Panginoong Hesus ang kamumuhian, kapupuutan ng kanilang sariling pamilya o di kaya iitsapwera sila. At kung hindi natin naunawaan, this may be part of the cost of discipleship. Totoong susunod tayo sa Panginoon, ito ang isang bagay na pagsubok at kapalit. Kasi po, love of family or of anyone else should not be greater than the love for the Lord. Hindi pwedeng mas higit sila sa Panginoon. Luke chapter 14, verses 26 to 27. Luke 14, verses 26 to 27. If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Parang ang bigat po pag tinitingnan natin, ngunit hindi totoo. Kapag nagawa po nating makasunod sa Panginoon, nagiging magaan ang lahat ng bagay. Hindi ibig sabihin ng Panginoon dito na literal na kamumuhian mo, kapupuutan mo ang iyong pamilya o sino man na mahal mo sa buhay. Ngunit ang sinasabi lang niya rito ay strong emphasis ng priority of love sa kanya. Binibigyan niya ng higit na diin lamang. Dahil ang loyalty ng isang totoong mananampalataya kay Kristo, ang love ng totoong mananampalataya kay Kristo must be above all o even above his own life. Kahit sarili nating buhay. And this might cause physical and emotional suffering. Maaari sa isang totoong mananampalataya. At ito, kung ito man ay magkukos ng physical at emotional suffering, ito po ay kabahagi ng example ng cross-bearing o pagpasang ng krus. Kaya, ngunit, ang result ng lahat ng trials and sufferings na ito ay walang kapantay ang resulta. Balikan natin ang verses 29 at 30. Sapagkat naroon ang sinabi ng Panginoon. Jesus said, truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mothers or fathers or children or farm for my sake and for the gospel's sake, but that he will receive 100 times as much now in the present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and farm, along with persecutions, and in the age to come, eternal life. Kaya po, yun ang walang kapantay. Point number 5 and the last. The true status of every true believer and follower of Christ in heaven. Ano ba yung kalalagayan natin doon? Okay. Ito po, makikita po natin mabuti ito na kakaiba. Verse 31 kasi, may binanggit doon na marami po nalilito sa verse 31. But many who are first will be last, and the last first. Marami po ang naisipakahulugan ng Panginoon dito. Ngunit tayo po ay magpo-focus lamang sa isa. At yung isa na ito, na pinakita sa atin, pinaliwanag ng Panginoong Hesus ang katotohanan ng nature ng discipleship. Yung reward sa kaharian ng Diyos ay hindi nakabase sa pamantayan ng sanlibutan ng mundong ito. Hindi nakabase doon. At hindi rin ito nakabase sa rangko, hindi ito nakabase sa position, hindi ito nakabase sa title,
Hindi ito nakabase sa priority dito sa lupa. Hindi ito nakabase sa kung paano ka katagal na naglingkod. At hindi rin ito nakabase sa personal merit o sacrifice, kundi commitment ng buhay kay Kristo Jesus at matapat na pagsunod sa Kanya. Commitment of life in Christ Jesus and faithfulness in following Him. Meron pong magandang reference ang Panginoon na binanggit sa Matthew 20 verses 1 to 16, ngunit hindi na pa tayo tutungo ron. If you have time, pagbulay-bulayan po nyo yun, maraming example po ron, ngunit ang pinapakita po ron isang bagay lamang, faithfulness. At dito, sa ating pong aralin, ay mayroong maikli ngunit malinaw na kapaliwanagan ng Panginoong Hesus patungkol sa faithfulness. Sa Mark chapter 9, pa rin, ngunit sa verses 33 to 35. Ito po. They came to Capernaum, and when he was in the house, he began to question them. What were you discussing on the way? But they kept silent, for on the way they had discussed with one another which of them was the greatest. Sitting down, he called the 12 and said to them, if anyone wants to be the first, he shall be the last of all and servant of all. Ito po yung kapupulutan natin ng kapaliwanagan po rito na gusto ipakita sa atin ng Panginoon. At dito, yung mga nagnanais ng magandang posisyon, higit kaysa sa iba, sa kaharian ng Diyos, ano po sinasabi dito? Kailangan siya ang ilalagay niya sarili niya sa huli. Deliberately and voluntarily. Choice niya ito. Magpapahuli siya. Ibig sabihin, nagpapakababa siya. At siya ay magiging lingkod ng lahat. Magiging servant siya ng lahat. So, ang pagiging servant ng lahat o lingkod ng lahat, ang ibig sabihin, paglingkuran mo at yung bigyan ng panahon at pagsikapan na natugunin ang pangangailangan ng iba. Nagagawin mo ng kusang loob, buong kalayaan, at hindi nag-iisip ng mga anumang gantimpala dito sa lupa o maging papuri ng tao. But selflessly and silently serving others and doing the task in kingdom life or in God's kingdom. Pinaglilingkuran mo yung kapwa, selfless. Wala ang iyong sarili. Naglilingkod ka sa karya ng Diyos, selfless. Ginagawa mo ito ng ng kusang loob. Walang pumipilit. Wala kang hinahangad na kahit na anong kapalit. Papuri ng tao gantimpala. Why? Greatness in the kingdom of God is not determined by status, but by faithful service. Let's end in Mark chapter 10, verses 42 to 45. Dito tayo magwawakas. Calling them to himself, Jesus said to them, you know that those who are recognized as rulers of the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. But it is not this way among you. But whoever wishes to become great among you shall be your servant, and whoever wishes to be first among you shall be a slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give his life as ransom for many. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, luwalhatiin ang pangalan mo, Panginoon, sa iyong walang hanggang kabutihan sa amin, sa kadakilaan ng pag-ibig na inukol mo sa amin, Panginoon.
at sa patuloy, O Diyos, na paggabay niyo sa amin sa landas patungo sa walang hanggang kalwalatian sa iyong kaharian. Panginoon, salamat po na patuloy niyo kaming ginagabayan sa pamamagitan po ng katuroan ng inyong banal na salita. At pinapahintulot po ninyo, Panginoon, na anuman po ang aming dinadaanan, O Diyos, ang lahat ng ito ay upang magkaroon ng katuparan ang pinakamabuti mong palatuntunan. Aming Ama, saliksikin po ninyo ang aming mga puso. Kung sino nga po ang naghahari, kung sino nga po ang may hawak sa aming mga buhay. Pagkalooban po ninyo kami ng kaunawaan naming Ama. Give us the spirit of conviction, Lord God, that we may understand our true spiritual condition before your eyes. Hindi po kami aasa sa sarili naming pag-i-evaluate sa aming sarili, kundi kung papaano po nyo kami nakikita. At bigyan po ninyo kami ng pusong mapagpakumbaba na hindi po namin kayang gawin, O Diyos, kung hindi po sa pamagitan ng iyong biyaya lamang. Turuan nyo kaming magpakumbaba, magpakababa, paglingkuran ang isa't isa, paglingkuran ng aming kapwa, paglingkuran ng iyong kaharian, na wala po kaming hinahangad na kapalit, sapagkat ang tanging pinakamalaga ay ang kayamanang nananatili sa walang hanggan sa iyong kaharian. Panginoon, patawarin po ninyo kami sa mga panahon na namamayani po ang aming paghahangad sa mga bagay na nasa sanlibutan. Father, we ask, O Lord God, by your grace and mercy, to redirect our mind and our hearts, Lord God. Nang aming pong mithiin ay mga bagay lamang na may kinalaman sa iyong kaharian. Sapagkat nagtitiwala po kami na kayo ang tutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ayon sa iyong nauunawa ang pangangailangan po namin at hindi na ayon sa aming pagnanais. Ama, salamat po. Tulungan po ninyo kami na maituwid ang lahat ng aming maling pangunawa tungkol sa mga bagay na sa libutan na may relasyon sa aming pakikipag-isa kay Kristo. Salamat po, aming Ama. Salamat po. Muli po, sa aming paghiwalay, nilalagak namin sa inyong mapagpalang kamay ang buhay ninyo mga anak. Samahan po ninyo sila sa bawat takbang sa lakbayin ng buhay, O Diyos. Manatili po ang iyong tanglaw at ang iyong proteksyon. At ipahintulot po ninyo ang kaganapan ng pinakamabuti mong palatuntunan sa buhay ng bawat isang anak mo. Kayo rin po, Panginoon, ang tutugon sa bawat pangangailangan upang ang iyong mga anak ay maging daluyan din ng pagpapala sa aming kapwa. Sa pagpalain po ninyo ang bawat tahanan. Paratingin po ninyo ang iyong kapayapaan at pag-ibig na siyang bibigkis sa bawat samahan sa sambahayan. At higit sa lahat, Panginoon, sa iyong iglesia. Salamat po sa inyo lamang lahat ng papurit at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, na namumuhay at nagahari sa piling mo, sa pakikipisan ng banal na Espiritu, iisang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen.